Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito, 39900A. Ang model pala nito mga kabay is THM10. Ito po yung 10 kilos jackhammer ng Stanley. Ayan. So ito mga kabay, gumagana pero amoy sunog tapos ang ingay. Ayan po, sasaksak natin. Paanda rin natin. Ayan. Ayan. Tapos yung kanyang variable wala na. Nakarekta na siguro to. So yan po yung bubuksan natin dito. Alamin natin kung bakit ganoon siya kaingay. Unahin muna natin dito mga kabay sa kanyang puwet. Ayan o. Yan. So ingatan nyo ito mga kabay na hindi mawala Kasi ito hindi lang to basta takip. Ito yung humahawak nung dulo ng armature. So ito, tanggalin natin to. Bali, tatanggalin ko lang yung mga screw mga kabay. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. Ayan. Tanggalin na rin natin dito. Yan. So ito yung control module niya mga kabay, pero hindi na siya nagana. Para siyang nakarekta na. Ayan. Ito naman yung armature. Ayan. Pero bago mo makalas yan mga kabay, kailangan mo nang kalasin natin itong sa harap. Ito. Ayan. Bago mo makalas yung alin lang pala ang ginagamit dito mga kabay. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard. So pre-estimate pala tayo dito mga kabay, pero para lang po doon sa Stanley Black & Decker DeWalt. Pag ibang brand mga kabay, may bayad po. Hindi po siya pre-estimate. Para lang po yun sa brand na dala namin na DeWalt Stanley Black & Decker. Ayan. So ayan, nakalas na natin yung dulo mga kabay. Kailangan lang natin ng basahan. So pag di nyo kabisadong kalasin mga kabay, pwede nyo namang buuin yan. Ayan. Huwag nyong paghiwalayin. Lagay mo sa basahan ganyan. Huwag mong kalas-kalasin yan. Tapos linisin mo lang para hindi kayo malito. Ayan. Tabi natin yon. Susunod ito. Ang kanyang striker. Siyempre itong kanyang spring. Ayan. Kaya ko siya kinalas mga kabay, lilinisin ko kasi yan kahit hindi ipagawa ng customer, lilinisin ko siya para makita ko talaga kung ano yung mga sira na iba. Pupunasan ko yan, tatanggalin yung mga grasa para makita kung ano talaga yung sira. Kung meron mang crack sa cylinder, makikita natin. Ayan. So matrabaho po pag naglinis nito. Ayan. Pero kailangan talaga yon. Wala tayong magagawa. So ayan na mga kabay. Nakalas na natin yung kanyang housing. Ayan, tabi lang natin. So bago nyo makalas yun mga kabay, kailangan nyo munang kalasin yung nut, ano na yan, na tawag nito, yung kanyang nut. Ayan.
So kung gusto mo rin bumili ng ganito mga kabay, sa mga nangungontrata dyan, kailangan nyo ng budget meal na demolition. So ito po yung pwede nyong bilhin. Ayan. So ang halaga pala nito mga kabay, kapag binili nyo yan dito sa Powerman Hardware, nasa mga 12.5 yata ang presyo nito. 12.5. Tapos yung STH-M5 naman, yung 5 kilos nito, nasa 5.8 ang presyo. Yan, dito lang po yan mabibili sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan na, nakalas na natin. Angat lang natin yung kanyang carbon. Ayan, maiksi na yung carbon niya mga kabay. Palitin na rin yan. Yun. So yan mga kabay, hugutin na natin. So yung ingay na narinig natin kanina mga kabay, ito po yung dahilan. Ayan po. Yan. Pudpud po yung dulo ng armature. So malamang kasama yung crankshaft nandito. Mamaya, nandito yung crankshaft, bubuksan natin. So yun po yung pinakasira niya. So yung field coil niya mga kabay, okay pa yan. Ayan, medyo alog lang. So sasapinan lang po yan. Kapag maalog po, ayan, sasapinan lang yan para maging maayos ulit. So wala namang problema dito sa kanyang field coil, okay naman. So tabi na natin to. So dito lang tayo merong problema sa kanyang armature. So ito na yung bubuksan natin mga kabay. Yung kanyang, so ayan, maluwag na pala. Hindi sukat yung pambukas ko. Maluwag na yung iba. Ayan, bubuksan ko lang. So ayan mga kabay, nabuksan ko na yung alin niya. Ayan, mapapansin nyo mga kabay yung grasa, merong mga bakal-bakal na maliliit. So tatanggalin muna natin yung kanyang cylinder mga kabay. Kailangan nyo lang siyang sapinan bago nyo kalasin yung cylinder. Sana malambot lang kasi minsan matigas to. Ayun. So malambot lang mga kabay. So sana walang tama ito, para ang bibilhin lang niya ay o-ring lang, kung walang tama itong cylinder na to mga kabay. Ayan. Para malaman nyo kung may tama, sasalatin nyo po ng daliri nyo. Kapag merong parang lubak, ayan, may tama yan. So ito mga kabay, wala naman. Ayan, makinis po siya, yung loob niya. Ayan, yung pinakaloob makinis. Ayan. So wala pang problema dito. So dito tayo sa kanyang cylinder, connecting rod. Ayan. Ito po yung connecting rod niya. Ayun, may tama na yung kanyang connecting rod. Ayan. Pudpud na po yung pinaka, meron kasi yung bakal sa loob mga kabay asiro, pinakasapin niya. Ayan. Pinapalitan ko na yung pag ganyan. Pero yung piston niya okay pa. O-ring kailangan palitan. Ayan. Dito naman tayo sa crankshaft. Ayan o, bali. So kaya napudpud yun mga kabay dahil nabali po yung kanyang crankshaft. Ayan. Siguro kung dito nabali, ayan, hindi naman siya talaga pudpud mga kabay. Ayan, kasi meron pa naman siyang ngipin. Ayan.
Pero dahil nga doon sa dulo, ito, so pero lilinisin ko siya. Titingnan natin kung hindi naman siya ganun kalala yung tama. Ay, hindi na talaga mga kabay, ano. Meron talaga siyang part na bungi. Ayan, yung iba pudpud. So magpapalit tayo niyan, crankshaft. Dito naman sa kanya, meron pa yun dito mga kabay, yung pinaka needle bearing. Ayan, or stick bearing tawagin. 2 piraso po ito. Tingnan natin. Yun, nalaglag pa. So ito yung pangalawang stick bearing. Ayan, buo pa siya mga kabay. Wala pa naman siyang sira, marumi lang. 2 po yan. Dito sa kanyang housing, so wala naman pong problema. So sa dami lang po nung bakal na ayun, nakayod dito sa gilid. Ayun no mga kabay, ang laki ng nakayod. Ayun, gawa nung ano. Pero pwede pa naman yan, kasi pag napalitan siya ng crankshaft, hindi naman siya aabot dito. So hindi naman siya nabutas dahil wala naman tagas nung langis. Ayan. Pero kung sakali mga kabay, kapag nalinis ko yan, kung sobrang lalim at medyo manipis na yung housing niya, papalitan ko rin yan. So yan lang po yung nakita natin nasira mga kabay. Ayan, ulitin ko. Armature, yung dulo, pudpud. Tapos yung kanyang crankshaft, ayan, bali. Bali po yung kanyang crankshaft. So yan po yung mga papalitan natin. Dito naman sa kanyang dulo, o-ring lang po yung papalitan natin dyan, hindi naman siya basag. Tapos itong kanyang sleeve tsaka cap, yun po yung papalitan natin. Dito naman sa kanyang striker, ayan, ito yung striker niya mga kabay. So wala naman pong problema, ayan, wala naman po siyang crack o anuman. So ang papalitan lang natin dito yung kanyang o-ring tsaka carbon brass. Yan, ito po yung papalitan ng carbon brass. At syempre yung kanyang variable speed, ito, muntik ko na makalimutan. Yan po yung papalitan natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 tapos o-ring dito, may o-ring yan. Ayan, ito yung pinakasil niya, 9. So 9 na spare parts yung papalitan natin dito sa kanyang STHM10 ng Stanley Demolition Hammer. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin dahil lilinisin ko pa ito. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So maraming salamat mga kabay, at syempre baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit. Bye bye.